dako kaayo nga nahitabo gayud sa atong kinabuhi sa dihang nabanhaw si Ginoong Hesukristo. Kay kung wala pa siya nabanhaw, wa gid tay sunrise service karon. Kung wa siya nabanhaw, wala gid tay mga pagdaig, paghimaya, pagproklamar sa pulong sa Ginoo, wa gid tay paglaom. Mubalik gid ta sa dati natong kinabuhi susama sa mga disciples niya ng taknaa nga pagkamatay ni Jesus, nibalik sila og pangisda. Sa atong pagkinabuhi, dako kay kahimuan gayud ang gahom sa pagkabanhaw. Ang ingon diha, the power of Christ resurrection. Tungod kay ang gahom sa iyang pagkabanhaw, diha gyud siya nagmadaugon. Nga makita gayud nga nidaog gid siya sa sala, nidaog siya sa kamatayon, nidaog siya sa iyahang misyon nga pagluwas gayud sa mga katawhan. Diha sa resurrection, diha gyud ang shout of victory nga sa pagkamatay na sa krus natapos na, pero kini ang resurrection mao na gyud ang klaro kaayo nga explanation og pagpadayag sa kalampusan nga matagamtaman na gyud sa tao og na-accomplish ni Jesus, og mao kini ang iyahang pagkabanhaw. Mao nang si Apostle Paul diha sa Philippians 3:10-11 ingon siya diha, I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing in his sufferings, becoming like him in his death, and so somehow to attain the resurrection from the dead. Ingon siya, gusto na ko mailan si Jesus og ang gahom sa iyahang pagkabanhaw. Ang gahom sa iyang pagkabanhaw mao gyud ang sentro sa atong pagkinabuhi. Kang Apostle Paul mao gyud pud ni ang iyahang kanunay nga gihuptan, ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Unsa gyud kining gahuma sa atong makinabuhi? Ang naeksperyensyahan ni Apostle Paul, una gahom nga gitawag kini nga restoration. Power to restore. Kana bang ibalik? Una nga gi-restore dinhi is restore life back nga diin kadtong namatay na. Ang pagkabanhaw gibalik mao kana ang pasabot sa restore, gibalik ang iyahang kinabuhi back to life nga sa una namatay na. O kini nga kamatayon dili ni physical. Kay ingon sa Biblia Ephesians 2:1, as for you, you were dead in your transgressions and sin. Patay kita espiritu. But pasabot nga ang atong kinabuhi, kung mamatay ta physical, adto kita tanan sa impyerno. Hangtod sa kahangturan, that is spiritual death. Og sa dihang kita modawat ng Kristo, gumikan siya nagpakamatay sa krus alang kanato og nabanhaw, diha kita mahimong ma-alive. Kay ngon diha, sa una patay kita sa atong pagpakasala, karon buhi na. Alive na ta diha kang Ginoong Hesukristo. Mo nang kana nga pagkamata, pagbalik sa kinabuhi, di na gina mamatay pa. Naingon diha sa Romans 8:1, there's no more condemnation sa tanan nga naa na diha kang Kristo. Mo nang nindot kaayo ang pag-restore. Kay pag-restore back to life, di na gid siya mamatay. No, ingon si Jesus nga, I am the resurrection and the life. Katong mga matay mabuhi hangtod sa kahangturan. Restoring back to life that which was dead. Kung kita nagdawat na kang Kristo, katong Ginoong manuluwas, buhi na ta, di na ta mamatay. Katong wa pa nakadawat ng Kristo, patay lang gid gihapon sa ilang sala. Kay wa pa gyud nagtubos sa ilaha, wa pa gyud nagluwas, wa pa gyud nagbayad sa penalty. Kay wa sila modawat ni ana nga gospel, no, ang kamatayon ni Jesus sa cross. Mo nang spiritual resurrection. Dili lamang spiritual, kung mamatay pud ta physical, ma-resurrect pud ta physically. Mabadnaw pud ta usabon pud ang atong lawas. Lawas nga glorious body pareha kang Jesus nga dili na mobatig sakit, dili na mobati og mga kaguol og dili na pud makasala. Mao na ang i-restore back to life, mahimo ng buhi og di na gyud mamatay. Mao nang assurance nato sa resurrection, na restore na ta, no, kung ato nang gidawat si Kristo sa atong kinabuhi. Buhi na ta og di na gyud ta mamatay hangtod sa kahangturan. Spiritual. O nang assurance nga, moingon, o pa man ka naluwas, kay buhi pa man ka. Ang akong lawas, o pa naluwas. Pero ang akong kalag, spiritual, alive na. Buhi na. O di na mamatay hangtod sa kahangturan. Bisan pag mamatay akong lawas. Mo nang nindot kayo nga assurance. Ikaduha, i-restore ang atong relationship diha sa Ginoo. Tungod sa sala, nabulag kita diha sa Ginoo, apan pinaagi sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesus sa cross, kita nabalik na, na-reconcile na. Ingon diha sa Romans 5:11, nga not only is this so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Kita na-reconcile na. Kadtong pagkahimulag nga fellowship, kay ang sala o ang balaan nga Ginoo dili gyud pwede mahiusa. Pero sa gibuhat ni Jesus sa cross ug sa iyang pagkabanhaw, kita nahiusa na. Ikatulo, restores ownership to his creator. Nabalik na pod, no? Nabalik na ang pagkatag-iya. Kay
kita gipalit na ni Jesus. Ingon diha sa 1 Corinthians 6:19 to 20, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price, therefore honor God with your body. Giredeem, gipalit na muna ingon nga, tag-iya matatanan sa Ginoo. By virtue of creation, kay siya nagbuhat ka na to, tag-iya. Sa lawas, pero sa kalag, kita nahimo usang gitawag nga ang atong amahan no, dili na ang Ginoo kundi ang yawa na kay ang tanan nga nagpakasala anaa gyud no sa kagamhanan ni Satanas. Munang nabalik na ang tag-iya sa atong kalag nga mao gayud ang Ginoo kay gibayra na niya, gibalik na ka, giredeem na ka, gipalit na kag balik. Munang restoration, power of restoration, no? Nabalik na kita. Ikaduha nga gahom sa pagkabanhaw kini gitawag nga transformation, giusab. Dili lamang gi-restore ta sa dati natong kinabuhi nga alive karon gi-transform pagyud ta no mo nay gahom sa pagkabanhaw. Giusab ang atong mga kinabuhi. Diha sa kinabuhi sa mga disipulo sa panahon ni Jesus sa iyang pagkabanhaw, daghan kayo kausaban sa kinabuhi sa mga disciples. Ilahang na eksperensihan when they met the risen Christ. Dakog kausaban sa ilang kinabuhi sa ilang nahimamat si Jesus. Makita nimo diha sa Biblia, kini mga disipulo nga nangausab gayod, no? Imo ganing ingon diha nga, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Nausab na. Mo nang ang kinabuhi sa mga disciples after they met the risen Christ, nangausab gid sila, na-transform sila. Ug makita nimo ang kausaban sa ilang kinabuhi gayod, it makes a difference in their lives. Dako kayog impact ang resurrection sa kausaban sa mga disipulo. Una, nausab gid ang ilahang panglantaw. Nausab ang ilahang perspective. Nausab ang ilang panglantaw mahitungod sa kinabuhi. Kay pagkita nila o pagsinati nila nabanaw si Jesus, lahi na ilang panglantaw sa kinabuhi. Pagtuon nila sa una, kinabuhi na to, kinabuhi lang ta, kay mamatay ta, wa na gyud ayo. Lahi na, nasaksihan nila ang pagkabanaw ni Jesus. Nabanhaw man day si Jesus, mabanhaw man day ang tao. Ang pagkabanhaw hangtod sa kahangturan. So ang ilang prinsipyo, ang importante, ang sunod nga kinabuhi. Mo nang kinabuhi nato ning kalibutan na preparasyon lang ni sa way katapusan na kinabuhi. Mo nang nausab ang ilang panglantaw. Dako kay kausaban silang kinabuhi ang pagkabanhaw ni Jesus. Nasintro na ang ilang pagkinabuhi didto sa eternity, no, sa way katapusan sa atong pag-adto niya sa langit. Nausab pud ang ilahang thinking mahitungod sa kamatayon. Ang ilahang panglantaw sa kamatayon nausab na. Sa una wa pa gid siguro mabanhaw ba ang tao? Karon ang kamatayon para kanila entrance lang or transition or agihanan paingon ngadto sa kinabuhing way katapusan. Mao nang na-change ang ilang panglantaw. Unya na-change pod ang ilahang kinaiya, attitude. Dako kaayo kalahian gayod sa ilang attitude kaniadto og sa ilahang attitude sa ilang pagkahimamat ng Hesus sa iyang pagkabanhaw. 40 ka adlaw pa man na si Hesus nagpakita sa ilaha. Og diha higayuna dako gyud kausaban usa niini si kining maduha-duhaon si Tomas. Di gid siya mutuo nga si Jesus na banhaw. Mo nagipakita ni Jesus o naibangag sa kong kamot. Nausab from doubt maduha-duhaon to faith. Nausab pod si Mary Magdalene katong una gyud nga nakakita sa resurrection. Siya gid ang una nakakita, no, mga babae ang una nakakita kang Jesus sa iyang pagkabanhaw. Kini si Mary Magdalene pito ka daotang espiritu o iyang kinabuhi lain gyud kaayo ang iyang dungog. Lain kay babae ni nga di maayog dungog. Pero pagkahuman sa pagkabanhaw, dako kay kausaban sa iyang kinabuhi. Na-change ang iyang lifestyle from sinful lifestyle to a virtuous living. Grabe na ang iyang kinaiya. Maayo na, di nadaotan. O katong mga disciples sa Emmaus nga nanglakaw sa Luke 24:13 to 32 nga wa sila kahibalo nga si Jesus daytong ilang kauban nga sige sila istorya dugay kayo nanglakaw paingon sa Emmaus. Nangausab sila, natingala sila ang ilang kasing-kasing magdilaab naman, mura mag-init kaayo, dasig na kaayo. Nausab, dasig na sila kaayo. Ang ilahang pasyon nga, sultihan ng uban, kusog kaayo nga, power na kayo ang ilahang kanang kaisog nga isulti nga si Jesus, ilahang nahimamat. Ang mga disciples na higayon na naas sa kaguol, walay pag-asa kay namatay si Jesus. Pero pagkita nila kang Jesus, perting lipayan nila, overjoy. Kung kita pod makahimamat ng Jesus, mao ni ang kausaban gayud gikan sa pagka-sad, mugot
karon tumang kalipay. Ambot mga tao nga mingon man sila nga mas malipayon gid nga dili Kristohanon kaysa Kristohanon ka. Wa gid nila mahimamat ang nabanhaw nga si Jesus. Kaya mga disciples na usab magperting lipayan na mga nila. Ug makita nimo ang ilang kalipay nga ang mga tao nga nasa labas, musaksi sa mga Christian ni atong unang panahon, matingala gid sila. Simple raman ang ilang pagkinabuhi, pero kanang malipayon man kay ni sila. Unya ginalutos gani sila gipang patay, nganong malipayon man ni sila. Katingalahan gyud ug mao kana ang power sa resurrection, no? From despair to joy. Mao na ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Aduna kikausaban. Gikan sa kahadlok, talawan man ni mga disciples sa una, hadlukan kayo. Nanagan kani sila pagdako pang Hesus. Wa gyud mo pakita. Pero when they met the risen Christ sa pagkabanhaw ni Jesus, after niya na unsa mga disciples isog kaayo. Di gyud mapugngan, musangyaw, musulti mahitungod nga Jesus is alive. Dawata si Jesus, no, di gyud mahadlok bisag ingnon pa pamutlan mo gliog, gipamutlan pa sila gliog, gipang panahon ni Nero, gipang panitan kay nagsangyaw sila kang Jesus, pero ay na gyud sila mahadlok. From fear no to courage. Mao kana ang kausaban nga nahitabo gayud sa kinabuhi sa mga disciples. Paralyze sila sa una sa kahadlok, karon boldness, no, di gyud mahadlok bisan pangprisuhon. Unya ang dako gid kaayo nga kausaban nga nakita nimo sa mga disciples kining si Paul, si Apostoles Pablo, nga siya kaniadto persecutor tiglutos sa nagsangyaw kang Hesus, nahimong magsasangyaw na. Siya ang tiglutos tigpamatay, no? Sugo pa pamatay sa mga nagsangyaw kang Hesus. Karon nahimo siyang magwawali kang Hesus. Dako kayong kabaliktaran sa iyahang kinabuhi. Mao kana ang kausaban, mo transform kita, no? Kung tinuod kita nakahimamat kang Hesus, nakadawat kaniya, mo gini kamatuoran nga tinuod ka nga nakadawat, nga naka-experience og kaluwasan, kay na-transform ang imong kinabuhi. Di na gyud magpabilin sa papakasala. Lastly, kini ang power sa resurrection nga isa pod nga makahatag kanatog encouragement, elevation. Ganiha gi-restore, di lamang gi-restore, gi-transform pa gyud. Gi-transform, gi-elevate pa gyud, no, higher. Gibutang pa kita sa posisyon nga taas kaayo. Unsa kini kataas? Position of power na kita mahimo ng higher power. Romans 8:37. Unsa na nga power? No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Gibutang ta sa posisyon nga conqueror. Asa pa man kana? Wala man ka gi-restore, giusab pagid ka, unya gibutang pa ka sa posisyon nga gamhanan kaayo. Conqueror, gibutang ka diha. Kitang tanan nga nakadawat ang Kristo, conqueror. Di mo mutuwa na. Mo nang nagdawat paginta kung di ta mutuwa na. Pabilin ta sa kinabuhi ni Thomas. Higher power. Dako kay kana. Power to live. Victorious. Magmadaogon gayod sa kinabuhi nato diha kang Kristo. Nga dili nata makinabuhi nga kanunay lang pilde. Kanunay lang makasala. Nagmadaogon si Jesus, mo na timaan nga napildi ni Jesus ang kinabuhi nga puno sa tentasyon, no? Daghang kay tentasyon nga di gid unta makalapos si Jesus sa cross. Daghang kay tentasyon sa Satanas gayud, daghay offer sa iyaha, pero nagmadaogon gid siya. So nagmadaogon siya, aduna tay modelo, aduna tay panag-ingnan nga mudaog gid ta tungod kay ang gahom nga naa kanato ingon diha sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Naana si Jesus, nako mo na dako kayong gahom. Naana siya, nagpuyo sa akong kinabuhi. Mo nang power to live victorious life diha sa pagkinabuhi nato kaniya. Mo nang maingon talisod magkinabuhing Kristohanon, di kita magingon niya na, kay gitagaan kita gahom. Tanawa ang resurrection. Nagmadawgon si Kristo. Kay pinagi sa resurrection, dili siya magpabilin din sa yuta. Musulod sa atong kinabuhi. Kay kung nagpabilin sa sayuta, di man siya kasulod sa atong kinabuhi. Nya, nara siya permis Jerusalem. Mo nang ingon ni Jesus nga you can do greater things kung wala nako. Kay kung ako lang na din Jerusalem nako kay di man ko kaadto sa Asia, di man ko kaadto sa ubang lugar kay limited man ko sa lawas. Pero inig kamatay nako, musulod ako sa inyong kinabuhi. Ug bisag asa. Kay bisag asa ang Kristohanon, tuwa man siya. Mao nang power sa resurrection sa atong kinabuhi nga tungod naa siya makahimo na ta kay naa si Kristo nato. Mao nay power nato. Wagi Kristo nun maingon lisuda ang kinabuhing Kristohanon. Di na ko ni kaya. Di na ko matuman ang balaod. Di na ko matuman ang mga gisugo kanako. Di ka makaingon ana. Kay di man ikaw mubuhat ana si Kristo man. Mo nang wagi kay excuse sa langit mo ingon excuse ko kay di ko kakaya.
gitagaan na kagahom, nagmadaugon konkeror ka, kulang lang tag pagdasig nga pag-ingon nga gamhanan ka, kay kita na gamahan gyapon tong hunahuna ni Satanas nga di nato na kaya. Victorious na si Jesus aron makasulod sa atong kinabuhi. We have that power to do, to follow, and do His will. Di na kita kaingon nga di kakaya. Unya, not only power to live victorious life, kundi usab power to face the future. Because He live, we can face the future. Sa pagkinabuhi, kaniadto kung wala pa si Jesus na banhaw, mabalaka kita unsay kaugmaon. Uncertainties in life. Bisag karon makita nato unsay kasiguruhan nato sa ugma nato nga sige na magira ni pandemic. Napabatay ugma, tanawa ang gahom sa pagkabanhaw. We can face the future. Kaniadto wala pa si Jesus namatay og nabanhaw. Ang mga disciples, wa gid sila'y panglantaw nga unsay kaugmaon nato ani. Pero sa diyang nabanhaw si Jesus, dako man day kaayo future nila tungod kay dako kay silag mga misyon. Mo nang naatay power to face the future. Kay ngano, makita nimo sa kinabuhi diha sa pagkamatay o pagbanaw ni Jesus, di na nato makita sa resurrection nga bisan day magkinaunsa ang kinabuhi, bisag magkinaunsa ang kalibutan. Kay sa kamatayon ni Jesus, makita nimo wala pakyas na, wala na, nagmadaog na ang kaaway, dili di ay. Kay pinaagi sa resurrection, di nato makita nga ma-fulfill gyud ang iyahang plano. Mo nang sa atong kinabuhi, magkinaunsa man ang kalibutan, i-fulfill gina sa Ginoo ang iyang plano kanimo. Kay makita nimo sa resurrection o sa kinabuhi ni Jesus, wala gyud usa nga nisipyat sa propesiya sa Old Testament nga gitagna naman daan nga mon may hitabo si Jesus ilansang sa krus. Si Jesus pagabiay-biayon, iyahang sapot bahinon. Naa na sa Old Testament na fulfill tanan. Wala giplano sa Ginoo nga dili matuman sa atong kinabuhi. Kuna di na kita mabalaka karon. Unsay kahadlok nato sa ugma, na may plano tagsa-tagsa ang Ginoo sa itong kinabuhi. Ma-fulfill gina, di gina mo sipiat pareha sa kang Kristo. Nga bisan pa ang kaaway gipanghimong gigamit pa ang kaaway, ang mga tao gihimo pa di ay tools para mahuman ug ma-fulfill ang mission ni Jesus nga to save the lost. Mao nang di kita mabalaka sa atong kaugmaon. Labi na gayud ang ingon ni Jesus kanila nga kung future ang mga disciples ingon siya, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Di kita mabalaka sa future, kay kauban ginato si Jesus, hangtod gayod no mahuman ning kalibutan na to the end of the age. Magbalaka pa bata nga na-fulfill no gyud tanan, di na ta mabalaka. Power to face the future. Then power to do God's work. No maingon di ko kabuhat wa ko'y gahom. Di man gyud ko kakaya ang bulaton sa Ginoo. Lisod man na kaayo. Lisod ihimo sa mga wala ko'y katakos, wala ko'y kwarta, wala ko'y wisdom. Dili kita kaingon ana. Tungod kay tanawa sa resurrection. Tanan nga plano sa Ginoo alang kang Hesus wa gyud nakababag. Ang tanan plano sa Ginoo para kang Hesus which is good and perfect walay nakababag. Ngunang sa atong kinabuhi, di kita mahadlok. Tungod kay ang atong pagabuhaton, kung kita magbuhat sa work sa Ginoo, kabubuton man na niya. Ngunang kung unsay ginabuhat nato, kung kini iyang kabubuton, wa gyud makapugong niya na. John 14:14, you may ask me for anything in my name and I will do it. Pangayog bisag unsa, basta gamit lang gid akong ngalan. Ako nang buhaton, walay imposible sa Ginoo. Basta naalang kita sa iyang kabubuton, naata sa iyang name, no? Meaning naata sa iyang purpose, naata sa iyang kabubuton, wa gyud makababag na to ana. Para kang Hesus, wa gyud nakababag, nagmalampuson gid siya. Mo nang to do God's work, wa gyud excuse, mayon dili ka kakaya, dili ka kahimo ni ana, dili na ang resurrection nagpamatuod nga kita assured nga if we are only in the name, we do things in the name, in the will of God, His purpose, mahimo gitang victorious, magmalampuson kita. And last nga higher power, power to endure whatever blocks the way. Tagaan kita gahom sa Ginoo sa pagpildi, pag-overcome, pag-conquer sa mga butang nga mubabag ka nato. Mo nay assurance nga di assurance sa resurrection nga wa gyud makababag bisag unsa na siya, trials man na siya or mga himuon ni Satanas sa atong kinabuhi nga babagan ta, di makapugong na. Remember, ang tomb empty na. Ang lubnganan nawala ng bato nga nagbabag. Ingon diha, there was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb
rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. Blinog kalit, pagkabanhaw ni Jesus, blinog siya. Pagkita sa mga guard, abri na ang lubnganan ni Jesus. Wala na si Jesus diha sa ilang pagtanaw. Nya ilan nang gipasumangil, nga gikawat. Abri na, wanay nakababag, whatever blocks our way, labi na gyud sa kaubuton sa Ginoo, dili na siya magsilbi. Kay open na. Giabrihan na sa Ginoo. Pag naaga ni abrihan ang Ginoo, wala gyud makabalik ang nagsira. Ang batugod kaniadto sa lubnganan, silyuhan na kay para wa gyud makaabri. Gihimo sa Ginoo, abri na. Wala na. Open na. Tanang butang nga atong paggahimuon way makababag nato. Unsa man na siya. Magmadaogon gid ta. Tungod kay diya sa resurrection makita nato nga labi na kining atong mga kalisod. Daghan kay tag problema sa kinabuhi nga maoy gitawag nato nga stone nga mo block sa purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. Naagyoy mga kalisdanan sa kinabuhi. Daghay mga butang nga mo simbolo sa stone nga mo trap ka nato. Trials, adversity, mga kalisdanan, temptations, sufferings. Remember, si Jesus no overcome na niya tanan. Way nakababag kaniya ni ana. Daghay mga stones, financial problem, magbangutan pud ta diha. Broken heart, magbangutan pud ta diha. Di ta kahimo sa mga butang nga ipahimo kanato sa Ginoo. Di ma-accomplish no ang purpose sa Ginoo kinabuhi. Kana ay mga kabugat sa kasing-kasing. Balatian, ill health, no kining sickness, physical. Babag usay kini. Si Jesus nag-open na niya na. Broken family, depression, mga kasuko, mga frustrations, unforgiveness, bitterness, mga kalibog, jealousy, disobedience, babag ka na, kakapoy, tired, kapoy na ko nini akong sitwasyon. Ang resurrection tanawa, kay giabrihan na sa Ginoo. Wanay makababag kanimo nga muduol kang Kristo. Kay wa na tong bato, naan natay gahom. Naay mga butang sa tong kinabuhi nga mahimong babag, hunger and thirst for wisdom and righteousness, wala na kana. Bisag unsa nga butang nga mubira kanimo, hold you back, kay nagi mga panahon nga birahon kag balik sa daang kinabuhi, pildi na. Magmadaogon ka tungod kay si Jesus giabrihan na niya ang tomb. Nakita wa nay makababag kanato ngadto kaniya. Mga old experiences nga usahay mo kuan kanato nga ibalik ta dito. Magsasala lagi ka, daghang kagsala sa una. Pildi na naabrihan na ni Jesus. Na-rolled na away ang stone and no man can seal it. Tungod kay si Jesus nag-abri na. Munang higher power. Ibutang ta sa Ginoo diha, conqueror ta. Munay atong timan-an nga we have that power through the resurrection of the Lord Jesus Christ. Not only elevated to higher power, but also elevated to higher purpose. Dili lang higher power, taas pud kaayo nga katuyuan. Munang matag usa kanato as Christian, taas kayo ang katuyuan sa Ginoo sa kinabuhi. Bisan pag moingon ka nga kuan raman ko oy kanang usa raman ko, pobre man ko nya. Unsa may misyon sa Ginoo, may pabuhat kanako. Gamay raman siguro. Higalay igsuon, gibutang ta sa higher purpose. Taas kayo nga katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa mga disciples, ang higher purpose nga ilang nasinati gayod human sa pagkabanhaw ni Jesus, nga nasinati na sila nga di na sila simple nga tao nga ang purpose kana lang. Nga ang purpose nga magkinabuhi, kaon, inom, tulog, lipay-lipay, naa sila purpose. Ang ilang purpose, sila witnesses na. Mao kini ang nindot kaayo nga kinabuhi. Mo na ingon diha sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Mo ni ang ilahang purpose. Sila witnesses na. Mo-testify mo nga si Jesus buhi. Mo-testify ug mapadaya gayod sa katawhan nga ikaw na bag-o na, nga ikaw nakaangko na sa kinabuhing dayon. Ang ilahang bag-o karon nga pasyon. Kana bitong maghatag sa ilahang kadasig ang pagsangyaw mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Kung kinsa si Jesus sa ilang kinabuhi. So passionate sila ni ana. Higher purpose. Mo na nga purpose nga nindot kaayo sa kinabuhi tungod kay paingon gid kana sa kinabuhing nindot kaayo nga sila nagproklamar nga makita nimo sa ilang kinabuhi nga diha sila murag ang ilang pagkinabuhi diha nakapokus nga murag ilaging ipadayag ba nga that is true. Tinuod na nga nabuhi gyud si Jesus. Og napuno gid sila diha, nahisintro gid ang ilang pagkinabuhi diha
nga ipadayag sa katawhan, not only by telling but by showing sa ilahang mga pagkinabuhi matag adlaw nga Jesus is alive sa ilahang kinabuhi. Nga makita gyud sa ilahang pagkinabuhi ang gugma, ang kinaiya ni Kristo nga buhi siya na sa iya lahang sulod. Mo nang ilahang misyon o mo na ilang pasyon kay mao kana ilahang purpose. Mo na nag-steer kanila, nagdasig kanila nga it turns the world upside down. Makita nimo unsay nahitabo sa kalibutan, pila lang sila pirmero 12, nya nag 500, nya sa 500 na lukop ang Roma, karon tibuok kalibutan pila ang Kristohanon. Steers the world upside down tungod sa ilang pasyon, tungod sa ilahang kadasig, sa ilang bagong purpose, that is to witness for the Lord Jesus Christ. Mao kini ang kinatibukan gayud sa gahom sa pagkabanhaw. Usa ning taknaa, dako gid kining hagit sa atong kinabuhi to live today by the power of the resurrection. We have that power, so great power to live victorious life of the life we have with the Lord Jesus Christ. Kung dili nato ni i-practice kini nga gahom, si Jesus nagpabilin pa di as lubnganan, kaya pa na-resurrect sa atong kinabuhi. Usa ning taknaa, timan nato, you are already restored, nabalik na ka, unya gina-transform ta karon, unya ginabutang ta sa posisyon nga conqueror. Mao kini ang kinatibuk-an gayud sa mensahe sa Dios, ug dako kay nga hagis atong kinabuhi to live that resurrected life. Pagampo ta,